Good evening po sa bawat isa. Isang magandang gabing Miyerkules ng gabi po sa bawat isa. Tayo po'y nagpapasalamat sa muli pagkakataon na tayo po'y makapagbalik ng papuri sa Panginoon Diyos. Amen? Salamat po sa Panginoon Diyos sa pag-iingat sa buong maghapon. Maybe some of us or majority of us galing pa po sa work, yung iba galing sa bahay. I don't know kung meron pa pong mga galing sa school because some of the student are naka-break naman po. But nevertheless, magandang gabi po sa bawat isa, maging sa lahat po ng bisita natin na nandito po sa ating pong church hall. Sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na nasa online, good evening po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po sa ating pong mga bishop na kasalukuyan pong gumaganap ng ministeryo ng Panginoon Diyos sa dako pa po ng Lawag together with Pastor Mark J. Patuloy po natin sama sa panalangin. At hindi na po tayong papakatagalan. Iyan ko pong bawat isang tumayo. Ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat mo ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Basahin po natin ng sabay-sabay na may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayo. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos sa salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing to, sa muli, another opportunity, Lord, that we can serve you and give you all the glory that you deserve. Lord, we pray, kayo nawa ang patuloy na madakila at maitaas sa aming pong kalagitnaan. Patuloy yung pong pagpalain, Panginoon, ang bawat bahagi ng aming pong programa. Kayo po ang patuloy na maitaas sa bawat taong tatayo sa likod ng pulpiting ito, Panginoon. Lord, we also pray for our bishop na kasalukuyang gumaganap ng inyong pong gawain together with Pastor Mark J. Lord, ingatan niyo po sila at patnubayan. Kayo rin po patuloy mag-ingat, Panginoon, sa mga kapatiran namin parating pa lang at naway makasama namin sila at masaya na kami po ay maglilingkod sa inyo. Lord, bless us, Lord, as we continue to give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo and let us worship God through singing. Awitin po natin for our first song, I Am Resolved. Ready now, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the words delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my
my side. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. On the cars now. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen po. Awit pa po tayo ng isang awitin para sa Panginoon. Let us sing, What a Friend We Have in Jesus. Ready now, sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptation. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who with all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Did thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen po. Maaari na po tayong magsiyo po. Amen. Salamat, Brother Sig. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong prayer time. Amen? This is our opportunity so we can share
our heart desire, yung ating pong mga prayer request para po sa ating pong Panginoon Diyos at sa bawat isa na narito upang sama-sama ang may panalangin. But before that, allow me to share yung ating pong current prayer list that we have sa ating pong slide din po mamaya. Makikita po natin dyan. Let us continue to pray for good health, protection for BFDB, Ma'am Maris and Sister Sophia at sa kanila pong mga kasama sa kanilang pong tahanan. Daily strength, safety, and success. So, salamat sa Panginoon Diyos sa safety travel na pinagkaloob with Bishop and Pastor Mark J. na sila po ay makarating sa lawag ng maayos. Patuloy po natin isama sa panalangin yung success naman ng ministry trip doon. At the same time, yung every night, every time na magpapahayag na salita ang ating pumala Bishop. Kasama na po dyan yung mga ministries, whether local or international trips. Okay? So, sunod-sunod na po yan. Pagkatapos po niyan, nakaready po yung ating pong, I believe kasama rin dito sa ating pong prayer list. Yung para po sa ating pong aim, July po yan. Na ating pong pinaghahandaan din sa ating pong choir. But before that, patuloy natin isama sa panalangin din, physical strength, healing para kay Dr. Merly Kasahi, healing and strength for Bishop Andaya, physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Good health and protection for PNG and success ng mga ministry na ipinagkatiwala po sa kanya. LWBC Santa Mesa Ministries, church leaders and workers, LWBC local and international ministries, churches and mission, kasama po dyan sa international mission and churches po natin, Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson, Italy, both Milan and Como, under the leadership of Pastor Andy and Pastor Genesis, and London, sa panguna po ni Pastor Javis, and Ibaraki, Matsumoto, Japan. So, ang mga nagtutulungan po sa mga ministeryo po natin dyan, si Pastor Robert Berba, si PMJ, tsaka si Preacher Sir. Canada, sa panguna naman po ni Pastor Eric Mariano, and then dito po sa ating pong bansa, mayroon tayong Muson, headed by Pastor Henry sa Tondo, under the leadership of Pastor Daniel, sa Parañaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, at sa JBL-CBC, under the leadership of Pastor Mark J. And LWBM Valenzuela, sa panguna po ni Pastor Jason, and then LWBM Calaca, sa panguna naman po ni Pastor Darwin. So mostly, ang prayer request po natin sa mga mission po natin is yung provision for the worship place. Kasama din po dyan yung mga renovation, yung pagsasaayos po, and at the same time, yung spiritual growth po ng mga member po at saka yung mga bubuksang pong mga outreaches. Okay? So yan po yung ating pong prayer request para po sa ating pong local and international ministries, churches and mission. Sama rin po natin sa ating pong panalangin yung Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. So ongoing po yung ating pong seminary. But for those na gusto pong humabol, approach lang po natin si Pastor Norman, Pastor Donald po, kung gusto niyo pong lumawak. Hindi lamang po ito para po sa mga nais magpastor, okay? So sa mga gusto pong lumawak ang inyong pong kaalaman, patungkol po sa salita ng Diyos, I do encourage you to enroll, okay? Sama rin po natin yung brethren abroad po natin. And also, para po sa lahat ng mga kapatiran natin may mga karamdaman, namely, good health and good love test po ng mother po ni Sister Lina, Nanay Gloria Kabiling. Complete recovery para kay Pastor Henry, kay Sister Kenji, kay Bianca, kay Nanay Ligaya Duran, na mother po ni Sister Ann, sa sister po ni Bishop Sister Aida Amican. Healing and strengthening po para po kay Sister Maan at sa kanya pong mother. I think dun sa prayer request, hindi nang Maan, so pag-pray daw, I think merong yatang sa rib, okay? Pag-pray din daw silang mga nagbabantay para po sa kanila pong nanay. So, yun po yung nabasa ko doon. Complete healing naman for Deacon Chito's trigeminal neuralgia. Healing para sa cancer ni Sister Glenda Shell. Continuous healing para po sa father po ni, para po kay Pastor Adan. Father po yan ni Pastor Sir Alexis. Safe pregnancy para po kay Sister Margie at kay Sister Bernadette Manalo. So, papasalamat tayo sa matagumpay na panganganak po ni Ma'am Noemi. So ngayon naman ang prayer po natin for them is yung complete recovery ni Ma'am Noemi and at the same time yung good health po para kay baby Amira.
Amira. Amara dito. Dito kasi Amira eh. Amira, di ba? Tama? Amira. So, tama tayo. Healing nan din para kay Baby Mochi. Nabasa ko po yung message ni Preacher Sunny. So, para po sa fever ng kanila pong anak ni Sister Jude. Healing kay Baby Amara din. Alam ko, nag-iipin, pero wala na daw pong fever. So, pag-pray po natin. And strength and good health for Nanay Vicenta. Okay? So, yan po yung ating pong prayer for the sick brethren. Para naman po sa mga businesses, patuloy po natin isama sa panalangin. Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMS Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, particularly yung Team Diamond, RMS Transport Services. Andiyan ba si Brother Billy? Yan. Parang in-approach lang ako ni Brother Billy. So, okay na daw po sila sa BPZ. Pwede na daw tanggalin dyan. Parang ipe-personalize na lang po nila yung kanilang private, yung ano. So, Rosemar Travels and Tours at saka yung recently na binanggit po ni Pastor Poy, Palimbagan Printing House. Okay? So, pag-pray po natin, more customer, more client. Okay? So, pag-pray din po natin, I think lagi na po itong nandito, yung sister po ni Sister Winnie, Elisa Bolalim, yung kanya pong PR application to Australia. And also, pag-pray din natin yung upcoming wedding po nila Brother Jonel and Sister Darla on August. Maging kila Brother Harvey and Sister May. May schedule na ba to? Ayan, Pastor Norman and Sister Jessica wedding. Okay? Although alam ko parang next year pa yan. Pag-pray natin mas as early as now. Okay? Yung provision. Okay? Safety and protection for Brother RJ Manunsong. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, yan po yung isa po sa mga anak ni Sister Lynn. So, naglalayag po yan. So, pag-pray po natin. Safe travel and success of Hengsler Team Building. Yan, kila Sister Risa ito. Okay, pag-pray po natin. So, ito po yung mga, ayan, meron pa dito. Sister Ella's final research depends on Friday. Yan, okay, pag-pray po natin si Sister Ella. Nasa likod po siya. Yan. Okay, kung meron po tayong additional prayer request, aside dito po sa ating pong nabanggit, saka nabasa natin doon sa prayer concern, andyan po dyan si Brother Jonel, saka si Brother Sig, para hingin po yung ating pong mga prayer. Yan. So, si Brother Jonel, sama na po natin yung kanya pong sore throat. Okay. Yan, Jonel. Sige po, taas lang po tayo ng kamay para po lapitan po tayo. Okay. Ayan. Pasama lang po sa prayer, although nasama ko na po kanina sa GC, yung kapatid ko po si Courtney, tsaka yung ate ko po si Angelica Pilapil, ngayon po ay masama po yung tiyan, tsaka nagsusuka po. May diarrhea po ata sila dahil sa nakain po ata nila kahapon. Then kay Braven po, yung anak po ng kapatid ko, meron po siya ngayong bilateral pneumonia. Nasa hospital po siya ngayon sa Lourdes. Simula nung Saturday pa po. Yung anak ng kapatid mo doon? Apo, yung lalaki po. Ay, lalaki. Si Braven po. Raven. Ayun lang po. Okay. Sister Pinky? Good evening, brethren. Meron po akong dalawang prayer request. Go ahead. Una po si Brother Billy po, may ubo. Pag-pray niyo po siya. And then yung isa pong prayer request ko po, actually nabanggit po to last week. Yung job promotion po. Okay. Pag-pray niyo po sana na mai-open po siya kasi yung position po na yon ay yung current po na may hawak ay mag-early retirement. So, marami pong nag-aspire doon sa position and hopefully, if God willing po, na naway maibigay po sana sa akin. So, yun lang po. Thank you. Let's claim it. Yeah. Sino pa po? Any additional prayer? Si Joselito. I think ito sa anak niya. Okay. Go ahead, brother.
Pakituloy po sa panalangin sa anak ko yung ano niya, anxiety saka yung pag-iihi lang. Okay naman siya, yun na lang yung medyo nahirapan pa siya. Thank you po. Tama ba? Jocelyn ba yun? Jocelyn, okay. Sige po, meron pa po. Go ahead, Brother Dan. Magandang gabi po. Pakisama po sa prayer yung ongoing na renovation ng Bubble and Brew. Hindi naman napakalaking renovation. Ano lang po, ang plano lang po ipapasok na po namin sa loob ng bahay para hindi na labas-pasok yung cart. And in that way, makapagbukas po ng longer hours. Yun. So pakisama po sa panalangin yung provision. Nagsimula po kami last week pa. So hopefully matapos po this week para next week mag-resume na po ng operation. Yun lang po. Thank you po. Marami na nakakamiss na gusto pumunta doon. Meron pa po? Ikaw, Topper, meron? Wala. Okay, kung wala na po, sige po. Individual prayer yun na lang po tayo sa ating pong mga lugar. So, again, pa-plus po dyan yung mga binanggit po natin na prayer list po natin. Additional prayer request lang po, yung kay Jonal, yung sore throat niya, kay Edward, yung kanya pong dalawang kapatid, at saka yung kanya pong pamangkin, si Braven. Kay Ate Pinky naman, yung healing ni Brother Billy, saka yung kanya pong promotion, hopefully, may bigay ng Panginoon sa kanya, ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kay Joselito, yung kanya pong anak na may anxiety, si Jocelyn, and then yung Bubble and Brew renovation. Okay? So tayo pong lahat ay sama-samang manalangin.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa pribilehiyong patuloy pong pinagkakalob sa amin upang kami po ay malayang makalapit, Panginoon, sa inyong harapan at amin pong maidulog ang lahat ng amin pong mga panalangin, ang amin pong mga heart desire. Thank you so much, Lord. Ngayon pa lamang ay amin pong tinatanggap na at kami po ay nagpapasalamat for all the answer prayer, Panginoon, na pagkakalob niyo sa amin. Lord, una po sa lahat, ang amin pong mahal na bishop ay amin patuloy pong isinasamo sa inyo. Continue to bless him, Panginoon. Patuloy mo nga po siyang bigyan ng magandang kalusugan, protection. Ganon din kay Ma'am Maris at sa kanila pong anak na si SM. Kasama na po ang kanila pong mga kasama sa bahay. Padalangin namin ang patuloy niyo pong patnubay, Panginoon. Lalo dikit, Panginoon, sa bagong ministry trip ngayon ni Bishop, Panginoon, sa Lawag. Lord, we pray that you will continue to give him strength, safety, and success, Panginoon. Together with all the pastors, Panginoon, na kasama niya. Payayain niyo po, Panginoon, sila at kayo po ang magpatuloy na magbigay ng kalakasan lagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy din namin pinapanalangin ng aming pong mahal na resident pastor, Panginoon, si Pastor Norman. Lord, we pray. Bless niyo po, Panginoon, ng mga ministry na pinagkatiwala niyo po sa kanya, Panginoon. At naway patuloy, Panginoon, magampanan niya yung mga ministry, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa kanya. Salamat po sa pinupuri namin ang iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ng aming pong mahal na pastor at sa bawat isa na narito, Panginoon. Patuloy kami nagtitiwala na kayong patuloy magpapatnubay sa aming pong church, sa Living Water Baptist Church, sa lahat ng mga ministry that we have here, sa lahat ng mga workers, sa lahat ng mga preachers, pastoral staff. Thank you so much, Lord. Lord, sa lahat ng mga mission, churches, Panginoon, local and abroad, patuloy namin pinapanalangin na kayo po ang patuloy na magpatnubay sa lahat, Panginoon, ng mga itinalagaan yung pastor upang mga siwa at magalaga, Panginoon, sa mga tupa, Panginoon. Thank you so much, Lord, for the blessing. We're just praying, Lord, that you will continue to bless them and give spiritual growth, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pagpalain niyo po yung kanila pong mga worship place wherein, Panginoon, they're praying for the provision para po sa mga renovation at saka sa pagre-renta, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa inyong kaputihan. Lord, sa gawing to, pinapanalangin din namin, Panginoon, lahat ng mga kapatiran namin may makaramdaman. We pray that you will continue to heal them, Panginoon. Continue to touch them, Lord, with your healing hand, Panginoon, because we know, Lord, that you're the great physician. Unang-una po sa lahat, ang aming pong mahal na Doktora Merly Casahe. Patuloy niyo pong hawakan ang kanyang pong kalusugan. Bigyan niyo po siya ng kalakasan na patuloy, Panginoon, na magamit niya po, Panginoon, ang kanyang buhay para po sa paglilingkod sa inyo. Maging si Bishop Bonner Andaya, Panginoon. Ganon din si Evangelist Eddie Mesa. Maging si Mami Rosemary Hill. Lord, panalangin namin ang patuloy niyo pong magandang kalusugan na ipagkaloob sa kanila upang patuloy nilang may paggamit ng buhay na meron sila. At sa iba pa po namin may mga karamdaman, Lord, kayo nawa ang patuloy na humipo sa kanilang mga katawan, whether it's a simple sickness, Panginoon, o malubhang karamdaman, naniniwala kami na wala pong imposible sa inyo. Heal them, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. We also pray, Panginoon, para po sa Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Naway ma-open up, Panginoon, yung mga puso ng bawat isa na in order for them to grow spiritually, makita nila, Panginoon, yung value, Panginoon, in enrolling to this seminary. Kayo po ang mag-encourage at pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga professor na nagtuturo, give them wisdom. Lord, sa lahat po ng mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, panalangin namin ang naway hindi po sila makalimot, na patuloy po silang tumawag, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat po sa mga kapatiran din namin may mga businesses. Kayo naman patuloy na magpala, Panginoon, kung paanong ipinanalangin nila when they started this business, Lord. Up to this moment, Lord, alam ko na ang kanila pong hangarin, hindi lamang, Lord, to gain financial, Panginoon, but also to use this businesses, Lord, for your glory, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, at kayo naman patuloy na mag-ayos ng lahat. Patuloy, Panginoon, pinapanalangin din namin yung mga preparation for the wedding. Kayo naman patuloy na magpatnubay sa lahat, Panginoon, na nagsasaayos para po sa kanilang nalalapit na pag-aasawa. Pagpalain niyo po sila and i-provide ang kanilang pong mga pangangailangan. Kayo naman patuloy din magpatnubay, Panginoon, sa safe travel din ng Hengsler, Panginoon, para po sa kanilang team building, sa safety din protection ni Brother RJ, Panginoon. Sa lahat pa po, Panginoon, ng mga kapatiran namin may pampanalangin about the safety travel. Ingatan niyo po sila at patuloy na patnubayan. Healing din para kay Baby Amara, kay Baby Amira, at kay Mochi, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, panalangin namin ang inyong pong paghawak sa kanila pong
kanilang katawan, Panginoon. Salamat po. And also, Lord, we pray for this evening also para po sa karamdaman din ni Jonel sa kanyang sore throat. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid po ni Brother Edward. Panalangin namin ang iyong pong paghawak sa kanila pong nararamdaman, yung pagsusuka. Sana po makarecover agad sila. And we're praying also para po sa kanyang pamangkin na si Braven, na ano man po yung karamdaman niya, naniniwala kami na kayo ang magpapatnubay. Gamitin niyo po yung mga gamot at yung mga doktor, Lord, para po siya ay gumaling agad, Panginoon. And also, Lord, para po sa karamdaman din ni Billy, we're praying, heal niyo po, Panginoon, ang kanyang karamdaman at hindi po ito makapekto sa kanya pong pag-serve, Panginoon, sa inyo. Maging ang kalooban niyo po, Panginoon, para po sa ina-apply ang pong job promotion ni Sister Pinky. Lord, we're claiming, naniniwala kami na kayo ang tumutugon sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po. Ganon din, Lord, para po sa anak din po ni Joselito na si Jocelyn. We're praying na payapain niyo po yung kanyang puso at isip, Panginoon. Tanggalin niyo po yung kanyang pong pangamba, yung takot. Give her peace, Panginoon. Salamat po. And also, kinuha patuloy magpatnubay din sa renovation na ginagawa sa Bubble and Brew. We're praying that you will continue to provide ano man po yung pangangailangan at naway matapos din ito as soon as possible, Panginoon, so that they can operate again at makapag-serve, Panginoon. Salamat po sa inyong kaputihan. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan at naway sa kalagitnaan namin ang pangalan nyo lang madakila. Samahan nyo kami, Panginoon, sa nalalabing bahagi ng aming programa and we will give you all the glory, Lord, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, salamat po. At bago po tayo magkamayan at i-welcome ang bawat isa. So, alam ko po, exactly today, meron pong nagdiriwang ng kaarawan. Okay? Kaya sabi ko nga, hindi dapat tayo kabahan. Tama? Dahil nung Sunday pa lang, sinabi niya, imbitido kayo. Yan, si Bishop lang nakakagawa. Invited tayong lahat sa ating pong prayer meeting. At naway tayo po ay mabusog. Alam ko po, nakantahan na natin siya nung linggo, but since exactly today ang kanya pong birthday, awitan po natin siya ng blessed birthday. All together now. A blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday, mas mabilis. And blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Richard Roy, blessed birthday to you. Amen. Salamat po. Yan. And this time, meron po ba tayong mga bisita? First time? This is your first time na nakasama namin kayo. Pwede pong pataas ang kamay? Second time. Kung di man first time, second time. Yun, sabi ko na nga, may second time eh. Pwede pong malaman yung pangalan? Kenny. Henny. Okay, salamat. At nakasama namin kayo ngayong gabi. And this time tayo pong lahat ay tumayo. Upo ka lang dyan. At kakamayan ka ng bawat isa as we sing. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Come on, kamayan po natin ang bawat isa, lalo na po yung bisita. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is a Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili po tayong nakatayo at umawit po tayong muli para sa Panginoon. Awitin natin
Turn your eyes upon Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through that into life everlasting, He passed and we follow Him there. For us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe me, and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen po. Mari na po tayong magsiyo po. Makapakinig po tayo ng tanging bilang. Lord, help me grow in faith each day, as only you can do. Show me the path I need to take, so that I may grow to be like you. Grow me, Lord, grow me through and through, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me
grow me true and true, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Feel the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. To God be the glory po. Okay, salamat po. Birthday boy, Preacher Roy, at saka si Brother Clewell. And this time, hindi na po para patagalin natin upang tayo po ay dumako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain. Amen? Preaching nothing but the Word and pleasing no one but the Lord. Ibigay na po natin ang ating pong 100% attention. Handa na po natin ang ating pong Bible, ang ating mga notes as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng isa sa ating pong pastoral staff, ang missionary pastor ng LWBM Parañaque, Pastor Jonathan Iglesia. Preach on! Amen. So maraming salamat po sa Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, so medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakatayo dito sa likod po ng pulpito ng ating pumahal na bishop. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya po at salamat din po sa ating pong mahal na bishop na patuloy po tayong pinagkakatiwalaan sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Siguro bago po ako makapag-umpisa, ako po muna ay makakapagpahayag po ng pagpapala ng Panginoon sa aming buhay at especially po sa gawain po natin. So sa atin po sa Parañaque, blessing po, salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin, lalo na po sa aming pong lugar, sa worship place. Actually, meron na po kaming nakita na lugar, kaya lang hindi pa po namin hindi pa po kami nakakapag-start po doon. So kailangan pa pong i-renovate, so hinihintay lang po namin yung may-ari. So basta ang panalangin po namin, kung ano po yung kalooban ng Panginoon, yun po yung aming pangahawakan. So patuloy nyo lang po kaming ipag-pray at sama nyo rin po sa panalangin yung upcoming po naming Children Fellowship this coming 21. So next Saturday po yun. So isama nyo po kami sa panalangin kasi hindi man po kami makapag-conduct ng DBBS sapagkat yung aming pong lugar hindi po ganong kalakihan. So kaya mahirap po yun. Pero kami po sa katulong na rin po ni na Teacher Sel, ni na Ninang Lynn, so nandiyan po sila na nakagapay, and then si Sister Den. So yun po yung ating pong ginagawa quarterly, nagkakaroon po tayo ng fellowship sa mga bata. So yun po yung parang pinaka-redemption po nila na ginaganap po natin para po sa mga bata. So sama nyo po sa panalangin po yon this coming June 21. So salamat din po sa Panginoon sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, sa amin po especially, lalo na po yung aming po mga mahal sa buhay. So yung sa Quezon po, blessing po na kahit papano po, nakakauwi naman po. At ganun din po yung kalagayan po ng mother po ni Sister Den. So sama nyo rin po sa panalangin sapagkat medyo hindi po ganun kalakas yung kanyang pangangatawan. Pero biyaya po ng Panginoon na talagang nandun po yung kagustuhan ni nanay na talagang maging malakas po. So pakisama po sa panalangin po yon. So I hope na ready na po ang bawat isa. Ayan, ready na po ba kayo? Sige po, at tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon sa aklat po ng Lamentation chapter 3. So babasahin ko po isang familiar na talata. I hope na gamitin po muli ng Panginoon ito pong talata na to para tayo po ay pagpalain. So sundan nyo na lamang po ng inyong mga paningin, Lamentation chapter 3 verse 21. So babasahin ko po dyan. Sabi po dyan, "This I recall to my mind, therefore have I hope. It is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. There are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him,
to the soul that seeketh him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Purihin po yung pagbasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong muli na ibinigay niyo po sa akin upang may pangaral ang inyong salita. Panginoon, wala po akong magagawa kung wala po kayo. Sa inyo po ako nagtitiwala, sa inyo po ako nangahawakan. Panginoon, patuloy niyo po kaming pakapuspusin na inyong banal na Espiritu, kami patuloy na maitaas, kami po yung maibaba. Panginoon, dinadalahin ko po na patuloy niyo pong kausapin ang bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maunawaan po ang nais niyo pong iparating sa aming buhay. At nawa sa aming pong mga mapapakinggan at matututunan, ito po ay maipamuhay po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat nito dalangin ko po sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay po, mari na po kayo maupo. Ayan, so lamentation. So sa Tagalog po is panaghoy. Diba? So siguro yung iba aware po dito or alam naman na ito yung talata. So ito po ay sinulat po ni Prophet Jeremiah. So si Prophet Jeremiah, yan po ay talagang binansagan the weeping prophet. Kumbaga siya po yung laging tumatangis sa Panginoon, siya po yung laging humihingi ng tulong sa Panginoon. Alam niyo po, kumbaga kung babasahin niyo po itong Book of Lamentation, mararamdaman niyo po yung, kumbaga yung bigat ng pinagdadaanan po ni Jeremiah. Sapagkat nung sa Book of Jeremiah pa lang po, makikita po natin kung papaano po talagang pinaalalahanan ni Jeremiah itong mga tao na to, itong mga Israelite na to, na sila po ay manumbalik sa Panginoon, na sila po ay maglingkod muli sa Panginoon. Sa maraming pagkakataon na sa maraming taon na ginagawa po ni Jeremiah yan, yung mga tao po ay talagang naandun sa kalagayan na sobrang titigas po ng puso, sobrang titigas po ng ulo, na hindi na po nakinig kay Jeremiah sa paalala at babala, nandun pa po sila sa kalagayang pinoprovoke nila yung Panginoon. Kumbaga, nakita po natin sa kalagayan po ni Jeremiah, lahat na po halos yata ng kaya niyang gawin, ginawa niya na. Para yung mga tao po ng Panginoon, mga Israelite, ay mabigyan po ng paalala at sila ay talagang manumbalik sa Panginoon. Alam niyo po, dito po sa tagpo po na ito, dito sa chapter 3, makikita natin kung gaano po naging mabigat yung kalagayan po ni Jeremiah. Na kung paano po siya talagang tumangis po sa Panginoon. Nasabi nga po dyan sa ating pong binasa, di ba? So bago po yung mag-verse 21, siguro basahin ko sa verse 1, I am the man that had seen affliction of my wrath, of his wrath. He hath led me and brought me into darkness, but into the light. Surely against me in the turn and turneth his hand against me all the day. My flesh and my skin had made old. He hath broken my bones. He hath builded against me, and he compassed me with gall and travail. He hath set me in dark places, as they that be dead of old. He hath hedged of me that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Also when I cry and shout, he shout out of my prayer. He hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my paths crooked. And then sabi po dyan, He was unto me a bear lying in wait, and as a lion in a secret places. He hath turned aside my ways and pulled me in the pieces. He hath made me desolate. He hath bent his bow and set me as a mark for the arrow. He hath caused the arrows of the quiver to enter into my reins. I was in derision to all my people, and their song all the day. He hath filled me with the bitterness, and he hath made drunken with wormwood. He hath also broken my teeth with gravel stone. He hath covered me with ashes. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remember mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. My soul hath them still and remembrance, and he humbled in me. Kumbaga kung uunawain po natin na napakatindi po ng dinadaanan ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah. Nandun po siya sa kalagayan na para ba po siyang
Di ba? Wala na po eh. Kumbaga, wala na siyang maisip na, kumbaga, para magpalakas po sa kanya, nandun na siya sa kalagay na hopeless and helpless. Di ba, may mga pagkakataon po sa buhay po natin na may mga tagpo na ganun din po yung ating kalagayan. Or dumating ka na ba sa kalagayan mo na para bang, eto na ba yung katapusan? Eto na ba yung talagang, alam niyo po na para bang naghahanap tayo ng kalakasan, naghahanap tayo ng pag-asa, ngunit wala po tayong makita. Pero alam niyo po, isa po sa maganda na na-realize po ni Jeremiah. Kaya maganda rin po sa ating pong sitwasyon, kung ano man po ang kinalalagyan po natin, maybe sa bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong battle. May kanya-kanya tayong dinadaanan na para bang wala na eh. Pero ito po yung sabi po ng salita ng Panginoon. This I recall to my mind. Magandang paalala po ito eh. Di ba? Sometimes nakakalimutan po natin na meron palang Panginoon, na meron palang Diyos, na meron palang Panginoon na pwedeng tumulong po sa atin. Sometimes akala natin lahat nagawa na natin. Sometimes akala natin ito na yung pinaka-best natin. Nakakalimutan po natin na meron pala tayong Panginoon. Di ba? Kaya nga po, Prophet Jeremiah, kumbaga lingkod ng Panginoon, nangyari po sa kanya at hindi naman po malabo or kumbaga possible na mangyari din po sa atin. Tama? Na kahit gaano po tayo kasipag, kahit gaano tayo kasigasig, kahit gaano tayo katapat sa Panginoon, may mga pagkakataon po na para bang wala na. Diba parang nandun tayo sa pandaraya po ng kaaway na nawawala at hindi po natin naiisip agad yung Panginoon. Kaya nga po sabi ni Jeremiah, this I recall to my mind. Therefore have I hope. Meron pang pag-asa. Di ba? Ang sarap po nun na mayroong kang sitwasyon na mabigat, na hindi madali yung kalagayan mo, tapos merong magsasabi sa'yo, may pag-asa pa. Di ba? Nung kung tayo po yung tatanungin sa sarili po natin, para bang wala na, give up na tayo, ayaw na natin, suko na tayo. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Sabi po ng salita ng Panginoon, this I recall to my mind. Therefore, have I hope. It is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. There are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam niyo po, masarap po itong talata po na ito na kung may isip po natin na gaano ba kabuti yung Panginoon po sa atin. At ang pag-aaralan po natin sa gabi pong ito, our God is merciful. Tama po ba yun sa ating buhay? Di ba? Actually, ito pong mensahe na ito is ating pong mahal na bishop. Di ba? So makikita po natin dito po sa talata po na ito, na pinakita po ng Panginoon na kung gaano po siya, kumbaga yung mercy. Madalas napapag-aralan po natin grace, biyaya ng Panginoon. At yan naman po ay laging magkasama. Mercy and grace, hindi po pwedeng magkahiwalayan. Di ba? Our God is merciful. Kumbaga sa Tagalog po ng mercy is habag. Tama po ba? Habag. Kasi biyaya po yung grace, di ba? So nandun po yung mahabagin yung Panginoon. Di ba? Kung titingnan po natin sa buhay po natin, kung hindi tayo kinahabagan ng Panginoon, ano na kaya ang kalagayan po natin? Kamusta na kaya po tayo? Okay pa ba tayo? Buhay pa ba tayo? Malakas pa ba tayo? Nakatayo pa ba tayo? Alam niyo po, kung hindi lang sa habag ng Panginoon, wala na po tayo, pare-parehas. At nilinaw na po ng salita ng Panginoon yan. It is the Lord's mercy. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kundi lang po sa habag ng Panginoon, wala na tayo. Diba, sabi nga po, yung mercy po, ito po yung dapat nating maranasan, ngunit hindi pinaranas po sa atin. Yung grace naman po, ito po yung hindi ka karapat-dapat, pero pinagdapat po tayo. Di ba? Na yung langit po, karapat-dapat po ba tayo sa langit? Di ba? We are all sinners. Lahat po tayo, makasalanan, lahat po tayo, may pagkukulang. Hindi tayo karapat-dapat sa langit. Pero dahil sa biyaya po ng Panginoon, pinagdapat po tayo. Di ba? Yun po yung grace eh. Ano po yung dapat sa atin? Ano po yung dapat nakalalagyan po natin? Hell, impyerno. Bakit? Kasi makasalanan tayo eh. Pero hindi po pinayagan ng Panginoon sa mga taong nanampalataya sa Kanya, sa mga taong nagsasabing sila po ay mga Kristiyano or nanampalataya kay Jesus Christ, hindi na natin mararanasan yung hell. Hindi po dahil
matuwid tayo, hindi dahil maayos tayo, kundi dahil merong habag na binigay yung Panginoon. Yun po yung dapat nating patunguhan, yun po yung dapat nating puntahan. Pero dahil sa mercy po ng Panginoon, hindi na po natin mararanasan yun. Di ba? Napakasarap isipin eh. Kung tayo po hahatulan sa mga bagay na ginawa po natin na hindi tama ayon sa Panginoon. Di ba? Kung harap po tayo sa salamin ng katotohanan, marami po tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. Na may mga pagkakataon na, di ba, tayo po mismo minsan nangako tayo sa Panginoon, nagsabi tayo sa Panginoon, Panginoon, magbabago na ako, iaayos ko na yung buhay ko. Pero nandun ka sa kalagayan na sometimes yung mga sinasabi po natin, hindi natin natutupad sa Panginoon. Or naranasan nyo na po ba sa buhay ninyo na merong pagkakataon, nakaranas ka ng blessing, and then maiisip mo sa sarili mo, hindi naman tayo worthy. Hindi naman tayo. Alam niyo po yun, yung mayuyuko na lang po tayo, din masasabi natin sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Na kung titingnan po natin yung sarili po natin na tayo po ay kinahabagan lamang ng Panginoon. Alam niyo po, masarap na malaging makita po kasi kapag yung mercy po ang nasa atin, kapag mercy po yung atin pong talagang tinitingnan or iniisip, kaya nga in our first point, makikita po natin dito, we need to think God's mercy. Lagi po nating isipin yung habag ng Panginoon sa buhay natin. Kapag yan po yung ating iniisip sa buhay natin, hindi po tayo yayabang. Hindi po tayo tatayog. Kasi alam nyo po, kapag naisip mo, kinahabagan lamang ako, ano yung pwede nating may pagmalaki? Wala, kasi kinahabagan lamang tayo. Di ba? Kaya sa buhay natin yan, dapat po yung talagang nakikita natin na lagi at lagi na dapat nandun po yung ating kaisipan. Kinahabagan lamang ako ng Panginoon. Alam niyo po, masarap na maisip na yung kahabagan ng Panginoon. Sabi ko nga po sa mga kasalanan, sa mga kamalian, sa mga pagkukulang na gawa po natin, kung tayo po ay hahatulan. Alam niyo po, sa Old Testament, sila po ay nabuhay dun sa dispensation of law. Di ba? Kumbaga, pag sinabi pong dispensation, ito po yung panahon ng batas. Kasi tayo po ay nasa panahon na po ng biyaya, ng grace. At sa panahon po ng Old Testament, kapag nagkasala yung tao, lalo na po yung Israelite, may hatol po yun, may parusa po yun. Malupit po at matindi po ang parusa sa Old Testament. Kaya nga kung tayo po ay mabubuhay dun po sa Old Testament, ewan ko lang. Diba? Kumbaga kung pag-aaralan nyo po yung Old Testament na napakahirap po. Kasi under the law po sila eh. Diba? Alam nyo po, meron pong isang utos at atas yung Panginoon. Diba sabi ko nga po, halimbawa na lang po yung isa pong example ng kasalanan o nagawa ng tao doon sa Old Testament. Kasi meron pong sa Book of Numbers, meron po doong utos yung Panginoon. Di ba alam naman natin sa Ten Commandments, di ba huwag kaliligtaan yung araw ng pagtitipon. Sagrado po yan. Dapat po nilang sundin yan. Dapat talagang lagi at lagi silang mag-worship, magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Alam niyo po ba doon sa Book of Numbers, meron pong isang tao doon nag-gather po ng stick. Kumbaga yung panggatong po na yun, gagamitin po yun sa templo. Kaya lang, yun po ay araw ng Sabat. At alam nyo po, nung kalagayan na yun, alam nyo po yung ginawa doon ng Panginoon, siya po ay namatay. Bakit? Kasi hindi siya sumunod doon sa utos eh. Diba? Ang gusto nating i-point out po dito na yung dapat nating maranasan sa mga pagsuway po natin, hindi natin nararanasan. Diba? Na dapat makita natin maraming pagkakataon na kung hindi lang sa habag ng Panginoon, talagang katotohanan po, wala na tayo. Ubus na tayo. Kung sa bawat, di ba sabi nga po doon, meron pong batas, yung eye for an eye, tooth for an tooth. Di ba makikita po natin na doon sa Old Testament time, matindi po yung kanilang kaparusahan. Pero syempre, meron pa rin pong habag doon yung Panginoon. Pinakita pa rin po ng Panginoon. Kaya lang, under the law, meron pong kaparusahan at nararanasan po nila yun. Nasa buhay natin, sabi ko nga sana naiisip po natin na tayo po, kumbaga maisip mo lang na ikay patungo ng impyerno at hindi na tayo mapapahamak. Di ba, kumbaga kung titingnan nyo po, gaano natin na-appreciate yung biyaya at yung habag po ng Panginoon sa buhay natin? Or para bang taken for granted na lang tayo? Total, nakakapaglingkod naman tayo eh. Okay naman kami, nakakakain naman kami.
Di ba, na minsan para bang hindi na natin nababalyo yung biyaya ng Panginoon, yung habag ng Panginoon na ginawa sa atin. Di ba? Alam niyo po, doon niyo po ma-appreciate si Bishop kung gaano po siya ka-eager sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Kung gaano po siya kasipag sa paghayo at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi sobra niya pong na-appreciate yung biyaya at habag ng Panginoon. Na sana tayo din. Kasi nakakahiya po sa Panginoon, kinahabagan na lang tayo, tapos tayo pa yung parang pipilitin na maglilingkod sa Panginoon, tayo pa yung pipilitin na para bang, alam niyo po, na kung may isip mo lang, na tayo po ay kinahabagan lamang ng Panginoon. Hindi po tayo mag-aatubili na magbigay ng panahon sa Panginoon na minsan para kailangan pa ba ng Panginoon na makiusap po sa atin para lamang tayo'y maglingkod. Alam niyo po na dapat ma-realize po natin, yung habag at biyaya pa lang po ng Panginoon ang ating ma-appreciate at makita, andun na po tayo sa kalagayang, hindi, kahit mapagod tayo sa gawain, hindi ka magrereklamo eh. Di ba? Kahit mahirapan ka sa gawain, hindi ka magrereklamo eh. Kasi naisip mo, biyaya ng Panginoon eh, habag ng Panginoon eh. Kung hindi ako kinahabagan ng Panginoon, baka wala na ako dito. Baka hindi na ako naglilingkod, baka kung nasaan na ako. Di ba? Kung titingnan po natin yung buhay po natin na wala sa Panginoon, ano kaya yung buhay na meron tayo? Masasabi ba natin na mas maganda ang buhay natin na wala sa Panginoon? O yung buhay natin ngayon na masasabi mo, praise God, glory to God. Di ba? May mga hirap, may mga suliranin, may mga problema, pero mas sigit po pag wala sa Panginoon. Mas sigit. At ang masarap po dapat maisip po natin, yung biyaya at habag ng Panginoon. We need to think. Di ba? Kung ano man po yung marating, kung ano man po yung maisip natin, even sa kalagayan na tayo po ay hopeless and helpless. Di ba? Doon sa kalagayan na tayo po ay nahihirapan. Sipin mo lang po, andyan yung habag ng Panginoon. Naandyan po yung biyaya po ng Panginoon. Sabi niya po dyan sa verse 24, sa verse 23, there are new every morning. Great is thy faithfulness. Di ba? Doon sa pag-iisip po natin sa habag po ng Panginoon, unang maisip po natin yung forgiveness ng Panginoon eh. Di ba? Tayo po'y pinatawad ng Panginoon. Kung tayo po ay hindi pa patawarin ng Panginoon, ano po ang kalagayan natin? Sabi ko nga, di ba, lagi sinasabi po ni Bishop dito na kung sa bawat kasalanan at bawat pagkakamali po natin, babawasan tayo ng parte ng katawan po natin, wala na pong matitira po sa atin. Di ba? Kung sa bawat araw na ginagawa po natin, nagkamali tayo, nagkasala tayo, at hahatulan tayo, bawas ng parte ng katawan, talagang mangyayari po na mauubos tayo. Mangyayari po na talagang, kung baldado man, di ba? O baka wala na talaga. Alam niyo po, masarap na maisip dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa habag ng Panginoon, tayo po ay nakakapaglingkod. Tayo po ay talagang nagiging maayos at na inaayos ng Panginoon. Yun yung dapat makita po natin. We need to think in God's mercy. Yung biyaya po ng Panginoon, isipin po natin. At kung ano man po yung marating natin, lagi at lagi po, sasabihin lang natin, biyaya ng Panginoon. Di ba? Yung mga tao pong magmamalaki sa kanyang sarili, hindi niya po nakikita yung biyaya ng Panginoon. Yung mga taong, kumbaga, ang tingin nila sa sarili nila, talagang magaling sila, madiskarte sila, hindi nila nakikita yung biyaya ng Panginoon. Sa dami po ng pagkukulang natin sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Ito pong si Prophet Jeremiah, nasabi ko nga po kung hindi niya po naisip yung Panginoon. Di ba? Kung hindi niya po nakita at di ba, kung this I recall to my mind, therefore have I hope. May pag-asa pa eh. Di ba, minsan nandun ka sa kalay, hopeless ka na, ito na, wala na. Pero kung maiisip mo, yung biyaya ng Panginoon, there are new every morning, great is thy faithfulness. Di ba? Hindi lang po dapat natin maisip, we need to think. Di ba? Kailangan pasalamatan po natin yung habag na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Doon sa ating pong pagpapasalamat, ano po ang ginagawa natin? Di ba? Alam niyo po yung katapatan po ng Panginoon, hindi po yan nagmamaliw, hindi po nawawala. Tayo po ay may mga pinangako, may mga gustong gawin sa Panginoon, pero madalas hindi po natin nagagawa.
Alam niyo po yung faithfulness po ng Panginoon, kung bakit kailangan nating pasalamatan yung habag ng Panginoon because of His faithfulness. Di ba? Alam niyo po, sabi niya nga dyan, there are new every morning. Hindi po nauubos ang habag ng Panginoon. Hindi po nauubos ang biyaya ng Panginoon. So, sana po makita natin na we need to think. Di ba? Masasabi ba natin yung mga mananampalataya na hindi naglilingkod sa Panginoon, sila ba ay nagpapasalamat sa Panginoon? Di ba? Masasabi po ba natin na tayo po kapag nahirapan, para bang aayaw na tayo? Masasabi ba natin na pinapasalamatan natin yung habag na binigay ng Panginoon sa atin? Maisip mo lang na there are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam niyo po, sabi nga dito, di ba? Bago at bago po, laging umaga. Hindi po sinusumbat ng Panginoon or kumbaga hindi binibilang ng Panginoon yung mga bagay, yung mga sitwasyon po natin na tayo po'y nadapa. Ang nais po ng Panginoon, lagi at lagi tayong bumangon at bumalik po sa Kanya. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Di ba? Pasalamatan po natin yung Panginoon sa ating buhay. Di ba? Masarap na hindi lang po salita, masarap na hindi lang po natin sinasabi, thank God. Kundi nakikita sa buhay po natin na dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Di ba? Katapatan po ng Panginoon. Yung awit nga po ng great is thy faithfulness, di ba? Sana ma-appreciate natin yan. Sana makita po natin na talaga kung gaano po naging dakila yung Panginoon sa buhay po natin. Di ba? Maraming pagkakataon hindi tayo tapat. Pero ang Diyos po, lagi at laging tapat sa buhay po natin. So sana, di ba, na maisip po natin, our God is merciful. Di ba, sabi nga po dyan, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. So makita natin na sa buhay po natin na lagi at lagi po ang tiwala natin sa Panginoon. We need to trust. Di ba? Kailangan po nating pagtiwalaan yung habag ng Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay po natin na may mga sitwasyon din na para bang yung tiwala po natin nawawala sa Panginoon. Di ba? Minsan parang sinasabi natin na alam niyo po, may mga tao po na sasabi, wala na yung pag-asa, pastor, di na magbabago yan. Di ba, minsan parang ganun po yung nagiging thinking ng iba, lalo na po sa mga na-encounter po namin, lalo na sa mission field, na may mga tao po, or baka minsan baka ikaw ganun din, magbabago pa ba ako, or magbabago pa ba yung kakilala ko? Di ba, na para bang nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Pagkatiwalaan po natin, kakahabagan din ng Panginoon po yan. Alam niyo po, may magagawa yung Diyos eh. We need to trust. Diba? Kailangan magtiwala po tayo sa Panginoon. Pagtiwalaan mo yung Panginoon, dun sa Kanyang magagawa. Kailangan po nating maipakita at maiparamdam sa Panginoon, bakit kailangan po nating magtiwala sa Panginoon? O bakit dapat tayong nagtitiwala sa Panginoon? Because He is our Father. Diba? Na siya po yung magbibigay ng tulong po sa atin. Siya po yung aagapay po sa atin. Alam niyo po, yung bilang matinong ama dito sa lupa, kapag yung anak niya po nahihirapan, sa una gusto niyang iparanas at ipakita na para matuto po yung anak. Pero hindi po pababayaan ng matinong magulang na yung anak niya talagang magsasuffer. Di ba? Kumbaga yun talagang gagawa at gagawa po ng paraan. Ang Diyos po natin gumagawa rin po ng paraan para tayo po'y abutin. We need to trust. Kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Di ba, minsan para bang inaako natin kaya ko to. Di ba, malinaw po sa sinabi na salita ng Panginoon, without God, we can do nothing. Di ba, minsan para bang pag nandun ka sa mabigat na sitwasyon, mas lalo ka pang lumalayo sa Panginoon. Pag nandun ka sa kalagayan na ang hirap ng kalagayan mo, iniiwan mo yung Panginoon. Sinong tutulong po sa atin kapag malayo tayo sa Panginoon? Sinong pangahawakan mo pag hindi ka lumapit sa Panginoon? So, kaya ang kailangan po natin, lapit sa Panginoon. Kapag may mga problema, di ba, hindi dapat maging dahilan para hindi ka umattend. Kundi yun po ay mas maging dahilan para tayo po'y maglingkod at umattend para sa Panginoon. Di ba? Sometimes yan po yung laging paalala po namin sa mga member, di ba? Even po sa mission natin. Kasi, di ba, para bang yun na po yung pastor, di mo na ako attend. May problema kami.
Ang tanong nga po, sino ba mag-aayos ng problema mo? Ikaw ba? Tayo po ba? Kung kaya lang natin Di ba? Kaya maganda na kung tayo po ay may mabigat na kalagayan, pagkatiwalaan mo yung Panginoon. Di ba? Lapit tayo sa Panginoon. Lalo dapat tayong kumapit sa Panginoon. Mahabagin po yung Panginoon. Di ba? Na makita natin doon sa kalagayan na para bang wala ng pag-asa. Pero ito po, pinakita po sa atin. Binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan po tayo ng linaw. Binigyan tayo ng salita ng Panginoon para ating pong panghawakan. We need to trust. Di ba? Kailangan magtiwala tayo sa magagawa po ng Panginoon. Yung habag, yung biyaya po ng Panginoon, yung talagang mercy ng Panginoon, we need to trust. Sana makita po natin na sa ating buhay, mas pagkatiwalaan po natin yung Panginoon. It is better to trust in the Lord than put confidence in man. Di ba? Mas masarap na sa Diyos po tayo nagtitiwala. Si Jeremiah po, na kung dito po sa kanyang kalagayan, na kung hindi po siya manghahawakan sa Panginoon, at kung hindi po siya lalapit sa Panginoon, alam niyo po, sa dami ng ginawa na ni Prophet Jeremiah, matindi na po yung kanyang paghihirap, matindi na po yung kanyang dinaanan, matindi na po yung kanyang sinubukan, at dinanas po. At naisip niya po at naalala niya yung Panginoon. May pag-asa pa Di ba? Na sometimes sa buhay po natin, di ba? Na kung titingnan po natin na pagpapalain pa ba ako ng Panginoon? Iaayos pa ba ng Panginoon yung buhay namin? Iaangat pa ba kami ng Panginoon? Alam niyo po, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Di ba? Kailangan na dapat, sabi niya nga po dyan, di ba? Sa 25, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Di ba? Doon sa paghihintay po natin sa Panginoon. Kasi mahirap pong maghintay nang walang tiwala. Na hindi ka nagtitiwala, kumbaga hindi ka makakapaghintay. Mauuna po tayo sa Panginoon. Kapag tayo po nainip at nawalan ka ng tiwala, hahakbang ka sa sarili mong kaparaanan. At doon po tayo magkakamali. Kaya ang kailangan po natin, tayo po ay maghintay sa Panginoon. Di ba? Even sa Isaiah, sinabi po yan yung mga naghihintay po sa Panginoon, they renew their strength. Di ba? Talagang nandun po yung binibigay po yung kalakasan at nagkakaroon po ng kalakasan. At doon sa paghihintay po, kasama po doon yung tiwala. Kasi pag nawala po yung tiwala natin sa Panginoon, mahihirapan tayong maghintay sa Panginoon. Di ba? Mauuna tayo. Marami pong pagkakataon na kapag tayo po'y humakbang sa sarili nating kaparaanan, mas madalas po doon tayo nagkakamali. Di ba? Pastor, ang hirap na ng kalagayan namin Kumbaga, ang hirap na nito hindi ko na to kaya Na para bang nandun tayo sa kalagayan na wala na Di ba? Pero lagi at lagi po isipin natin, nandiyan po yung Panginoon. Panghawakan po natin yung magagawa po ng Panginoon. Di ba? Makita natin na hindi lang tayo basta nagtitiwala sa Panginoon, talagang pinangahawakan po natin yung kayang gawin po ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Tama? Hindi hahayaan ng Panginoon na yung anak niya po talagang, alam niyo po na sobrang mahirapan, kundi nandun po yung agapay ng Panginoon. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon. Alam niyo po sa bawat sitwasyon ng ating buhay, sa mga problema, sa mga suliranin, di ba minsan tatanungin natin bakit kaya ibinibigay o pinaparanas ng Panginoon yung mga ganitong kalagayan? Bakit kaya pinapayagan ng Panginoon na yung mga problema ay dumating po sa ating buhay? Alam niyo po, magandang realization, hindi po para pahinain ka. Hindi po para palugmukin po tayo, kundi yan po ay pagkakataon para magtiwala ka sa Panginoon. Kundi yan po ay mga pagkakataon na para panghawakan mo yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Di ba, napatunayan po natin, Panginoon, magtitiwala ako sa iyo, na kahit anong mangyari, sa iyo at sa iyo ako magtitiwala. Mahabagin po yung Panginoon. Naandyan po yung talagang habag ng Panginoon sa ating buhay na talagang hindi niya hahayaan na malayo tayo sa Kanya. Basta manghahawakan po tayo sa Kanya. Huwag tayong ngahakbang palayo sa Panginoon. Lagi at lagi po ang Panginoon na andyan, nais tayong tulungan. Our God is merciful. Di ba? Maisip po natin yung biyaya po ng Panginoon. Yung habag ng Panginoon,
maisip po natin, di ba? Na lagi at lagi sa buhay natin, kung hindi sa habag ng Panginoon, nasa na tayo? At abang ating iniisip po, pasalamatan po natin. Tayo po ba talagang nagpapasalamat na ibinigyan tayo ng kahabagan ng Panginoon? Di ba? Pinaranas ng Panginoon yung habag niya sa atin, yung biyaya ng Panginoon na atin pong nararanasan. And then, magtiwala ka. Pagkatiwalaan mo yung Panginoon, may pag-asa pa po. Di ba? Masarap na marinig po yan may pag-asa pa. Di ba? Nandyan yung Panginoon, kaya tayong tulungan. Wala naman pong mahirap sa Panginoon Tama po ba? Wala ring imposible sa Panginoon. There's anything too hard for the Lord. There's nothing impossible with God. Alam natin yan Pero may mga pagkakataon na para bang, kaya ba talaga ng Panginoon? Di ba? Talaga bang aagapayanan niya ako? Ayan sabi ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. Ayan po yung mga pangako po ng Panginoon na kung titingnan po natin at kung pangahawakan po natin, nandun ka sa kalagayan na talagang papanatag tayo. Kahit sa sitwasyong hindi madali at hindi maganda, pwede kang pumanatag, pwede kang kumalma, pwede tayong magkaroon ng peace of mind. Hindi dahil maganda yung sitwasyon, kundi dahil may Panginoon at meron tayong Ama na pwede nating panghawakan. Yan po yung masarap Di ba? Na pag sa sitwasyon po natin na mahirap, ang mundo po, di ba, kung tatanungin po natin yung tao sa mundo o yung kapaligiran po natin, pwedeng manghina tayo. Kumbaga kung titingnan mo yung kalagayan mo, talagang malaki ang chance na manghina tayo. Pero kung yung salita po ng Panginoon at Panginoon mismo ang ating lalapitan, may pag-asa pa po. Di ba? Our God is merciful. Ang Diyos po natin, mahabagin po yan. Ipasalamat natin sa Panginoon na tayo po ay hindi hagad hinatulan ng Panginoon. Pero alam niyo po, yung mercy po ng Panginoon, hindi po yan para konsintihin yung mga mali po natin. Di ba? Hindi po para konsintihin ng Panginoon yung mga mali natin, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon para baguhin po yan. Doon sa, there's a new every morning. Sabi po dyan, there are new every morning, great is thy faithfulness. Alam niyo po yung talata po nito, pinapakita po sa atin na sa bawat araw, may bagong biyaya. Kumbaga ito po ay bagong pagkakataon po natin para iayos yung buhay natin sa Panginoon. Hindi po para ulitin yung mga naging mali natin kahapon, kundi ito po ay pagkakataon para tayo po ay talagang manumbalik, magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Di ba? Kahapon, nagduda ka na sa Panginoon Ngayon, magdududa ka pa rin ba? Kahapon, di ka na nagtiwala sa Panginoon. Ngayon, hindi mo pa rin ba siya panghahawakan? Alam niyo po na pinakita na ng Panginoon sa atin na sana ito po yung biyaya ng Panginoon, pinaramdam niya sa atin, yung habag ng Panginoon, pinakita niya po sa atin, panghawakan na po natin. There are new every morning. Lagi at lagi po yung habag ng Panginoon, bago po yan tuwing umaga. Hindi ka para husgahan ng Panginoon. Di ba? Hindi po tayo para i-condemn ng Panginoon, kundi bibigyan po tayo ng chance ng Panginoon. Pero wag po natin sanang masayang yung bawat chance na ibinibigay ng Panginoon. Kasi kung second chance lang po, lahat tayo nakaranas na po ng second chance. Di ba? Pero ang Diyos po, nandun po siya sa kalagayan, di ba? Sana wag nating masyadong makita na para bang okay lang na magkamali. Hindi po. Ang Panginoon po, He is a righteous man. He is a righteous God, I mean. Di ba? Patas din po ang Panginoon. He is a just God. So, talagang alam niyo po, sana mas makita lang na hindi po ito para maging lisensya para tayo po'y gumawa ng mali. Kundi makita po natin na ito pong habag ng Panginoon na ipinaranas po sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon para bumalik sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon, para magpasalamat sa Panginoon, para magtiwala muli sa Panginoon. Our God is merciful. Napakamahabagin po ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po na dapat tayo po, di ba, hindi para mahirapan sa paglilingkod sa Kanya. Hindi po para pilitin pa para maglingkod sa Panginoon, kundi tayo po mismo, ma-realize po natin sa ating buhay, kinabagan tayo ng Panginoon Ano ngayon ang ating ibabalik sa Kanya?
What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Kasi isa po sa benepisyo po natin yan yung habag ng Panginoon. Di ba? So sana magkaroon po tayo ng desire na mas lalo pong maglingkod sa Panginoon. At kung mga sitwasyon po natin ay parang lugami na po tayo, lugmok na, matindi po yung ating sitwasyon, ito po yung salita ng Panginoon. Therefore, have I hope. May pag-asa po. Our God is merciful. I hope and I pray po na sa ating pong pinag-aralan na tayo po ay napalalahanan, tayo po ay nabigyan po ng kalakasan. So tayo po ay tumayo, tawagin ko po si Pastor Norman. Bago po tayo dumako sa ating pong paanyaya, kapag naisip po natin ang habag na nanggagaling sa Panginoon, ating pong naiisip ang pag-asa, ating pong nag-iisip ang pagpupuri, ating pong naiisip ang paglapit po sa Kanya. Kaya marapat lamang po, dahil lahat naman po tayo beneficiary po ng mercy ng Panginoon, lahat po tayo lumapit sa altar. No? Lahat po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil kinahabagan lamang po tayo niya. At kung ikaw ay nasa sitwasyon ng iyong buhay na nangangailangan ka ng habag ng Panginoon, ng mercy coming from God, this is the right time. His mercies are new every morning. Ibig sabihin, laging available ang habag at awa ng Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, isa ito sa pwedeng ma-enjoy natin sa buhay natin. Na kung tayo man ay babagsak, nandun pa rin ang habag ng Panginoon. Yes, may consequences. Maaring may chastisement. Pero hindi mawawala ang mercy ng Panginoon sa atin. Yung puso natin, kapag natutong magpakumbaba, we will obtain mercy in the presence of God. At kapag na-realize natin ang importansya ng habag ng Diyos sa ating kaligtasan, makikita talaga natin kung gaano natin ito kailangan. Lalapit at lalapit tayo. Maglilingkod tayo. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Sige po, lapit po tayo. And pray to God. Think about His mercy. Thank God for His mercy. Imagine mo kung wala ang mercy ng Panginoon, we are all consumed. Mauubos tayo. Baka nasa sitwasyon ka ng buhay mo na parang ubos na ubos ka na. Maybe this is the right preaching for you. You just need to appreciate the mercy of God. You just need to get the mercy coming from God. Obtain mercy from God. Available yan para sa iyo bilang anak ng Diyos. Dear Father in heaven, salamat po sa mensahe po amin po napakinggan. Lord, kaawaan niyo po kami. Patuloy at patuloy, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, ang inyong habag sa amin pong mga buhay. Lord, we are sinners. Lagi po kami nagkakasala. We don't deserve your grace. We don't deserve your love. We don't deserve all the blessings. Kahit alam namin, Panginoon, na kami pinulot nyo lamang po. Still, most of the times, we took our salvation for granted. We take grace for granted. Buti na lang may mercy, Lord. Dahil kahit makasalanan kayo, Panginoon, nandun pa rin yung awa niyo po para sa amin. Kahit binabayo kami ng problema, parang feeling namin, di na namin kaya, gusto na namin sumuko, Panginoon. Pero kapag naaalala namin, Panginoon, when we recall to our mind, therefore we have hope.
whenever we are reminded of your boundless mercy, O God, your boundless love, your boundless grace, whenever we realize these things, we have hope, O God. Salamat, Lord, because you are our hope. Thank you, Lord. We want to thank you, Lord, that our Lord Jesus Christ is there, our living hope, our blessed hope. We have something and someone to expect on. Minsan parang gusto na namin matapos ang aming pong mga buhay, Panginoon. Sana, Panginoon, sa mga ganyang sitwasyon, maalala namin may pag-asa kami sapagkat nandoon ang awa niyo po para sa amin. You are a great God. Napakaliit namin, Panginoon, katiting lamang po kami sa inyong harapan. And yet, all your attention nasa amin, Panginoon. That is mercy. Awa, Panginoon. Nasa katiting na ito, Panginoon, kami yung binigyan nyo ng importansya. Mercy po yun, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for your mercy. May we continue to trust you, Lord. And may we not take this for granted. Na parang bang may lisensya kami parang magkasala. Parang bang may lisensya kami parang magkamali. Hindi, Panginoon. Ang awa nyo po, ang habag nyo po magpapaalala sa amin na dapat kaming lumakad ng tama, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord, kung ano man pinagdadaanan po ng inyong mga anak ngayon, tanggalin nyo sila dun, Panginoon. Alisin nyo po ito, Panginoon. At palitan nyo po ito, Panginoon, ng pag-asa sa kanilang mga puso. Yung peace, Panginoon, iparamdam nyo po sa bawat isa po sa amin. Yung forgiveness, Panginoon, iparanas nyo po ulit sa amin. Panginoon, nawa po ay maging pagpapala po ang mensahe po na ito at tumimo po, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. Tumatak po sa aming pong mga kaluluwa, Panginoon, itong mensahe po na ito tungkol po sa inyong habag. We love you, we praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa oras po na ito, tayo po idadako po sa pagbibigay po ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you po ang nakasulat po sa Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po sa napakinggan po namin, Panginoon, na mensahe patungkol po, Panginoon, sa inyo pong habag po sa amin. Lord, as we give to you our tithes and offering, give us a cheerful heart. Thank you, dear Father, in Christ's name I pray. Amen. Tayo po ay magbigay po sa Panginoon. Awitin po natin, anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord, offer to him worldly things I do not need, and hope he's pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing.
Amen. Na-bless po ba tayo ngayong gabi? Amen. Sana po, masaya po tayo pa rin sa ating pong napakinggan na mensahe. So mamaya po, kamayan po natin si Pastor John. So right now po, ang ating pong mahal na bishop, nagpipreach na po sa bandang Ilocos Norte. So patuloy po natin siyang ipag-pray. No? So wag po muna tayong aalis sapagkat meron po tayong simpleng salo-salo po, no? Courtesy of Preacher Roy. Sa mga kasama po natin online, habol po kayo dito kung gusto nyo po. No? Ayan po. So dito po natatapos po yung ating pong prayer meeting. May announcement ba tayo? Wala naman. Okay po. So yung CYA, after po ng kainan, saka po tayo magpro-proceed sa ating pong program. Okay, so salamat po sa mga kasama po sa online. God bless us all po.